Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, thank you so much. Okay, please subscribe to our channel so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,709 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. And then, of course, I want to share this to you, the memorable milestones that we have. We just reached 1 million views. Yes! Thank you so much, guys. God bless you all. No? We attained this 1 million views in 4 years. No? Medyo, pero okay na. Thank you so much, guys. God bless you all. Road to 2 million views and then road to 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyo lahat. From the bottom of my heart, I love you all. Okay, pag-usapan po natin today ay yung survey po, no? Yung survey po ng, teka lang po i-open ko lang po para makita niyo po, no? Meron po kasing survey ang Pulse Asia na kinonduct noong November 26 to December 3, 2024. I-share lang po natin para makita niyo naman po kung sino po ito mga to at ating paghuntahan kung sino po sila para naman po malaman natin kung karapat-dapat po sila. Okay? Yan po ang mahalaga doon, no? Okay, wait lang po i-ano po natin. Di-download ko na po yung para yan, ito, yun. Okay? Salamat po ng marami. At paki-share din po ito mga to para naman po ano po natin. Sige, sandali lang po yan. Okay. Maraming. Kumusta naman po kayo dyan? No? Maraming salamat po sa inyong lahat I-present lang po natin ito. Share screen. Okay, window. Ito po. Yan. Yan, paguntahan po natin yan Parang maraming salamat po. Okay, sige, umpisahan po natin sa baba, no? Yung sa baba po natin, no? Yan. Okay. Yan, para medyo malaki-laki, mga kaibigan ko, Okay, umpisahan po natin yung pinakadulo. No, yan. Uy, talaga? Si Camille Villar, no? Si Camille Villar po ay, ilan ba to? 2, 4, 6, 7. 14 lahat, no? Sige. Okay? Ito po, pang 14 po natin dito ay si Camille Villar. Okay? Alam naman po natin, si Camille Villar ay kapatid ni Mark Villar, no? Maraming salamat po sa isang subscriber, watcher natin, viewer natin na nagsabi ng kapatid ni Camille Villar sa Senado ay si Mark Villar. Yan. Si Mark Villar po ay dating DPWH Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Camille Villar po, anak po yan ni Cynthia Villar. Yan. Si Senator Cynthia Villar na dalawang beses na nagsenador at ngayon ay tatakbo bilang deputado o representative, congresswoman dyan sa Las Piñas. Okay? Anak rin po yan ni Manny Villar. Okay? Si Manny Villar po ay naging Speaker of the House, naging senador ng Pilipinas, tumakbo ng presidente ng Pilipinas, ngunit natalo po yan. Yan po ang katotohanan dyan. At hindi rin po talaga mananalo yan dahil nga po naging Speaker of the House. For the record po, wala pa pong Speaker of the House na naging presidente ng Pilipinas dahil nga naman po sa perception na iba po ang perception dyan sa Speaker of the House. Kaya nga po, tinatawagan natin si Speaker Martin Romualdez na wag na magbalak na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at kaibiganin na lang po si Vice President Sara Duterte ay dahil walang pag-asang manalo ng Pangulo ng Pilipinas. Okay, si Camille Villar po ay deputado din po yan ng Las Piñas. Deputy Speaker po yan ng House of Representatives. Okay? Ayan. Hindi po yan senior, Ang senior Deputy Speaker lang po yata dyan ay si Dong Gonzales ng Pampanga. Kaya kitang-kita mo naman, ang mga proyekto dyan sa Pampanga ay talagang napakadami. Okay? Okay, tapos ang susunod po dito ay si Bato de la Rosa. Ay, nako. Number 13, no, si Bato de la Rosa. Bakit po kayo nagkaganito ang survey ni Bato de la Rosa? No, kung papansinin niyo po,
Si Bato de la Rosa ay nakakuha ng 36.9, kukonti lang po. No? Baka maungusan na yan ni Camille Villar next year. No? Bakit po kaya? I-komento nyo nga po dyan, bakit po talaga, ang numero po kasi ni Bato de la Rosa, yung mga 8 to 12, ganyan. No? Minsan, umaano pa yan, sumusunod yan kay Senator Bongo. Pero ba't ngayon, no? Talagang bumabaksak si Bato de la Rosa? Bakit po kaya? No? I-komento nyo po dyan kung bakit po naggaganyan ang numero ni Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Okay? Dati pong PNP chief yan, dating Bukor chief yan, talagang chief of police ng Davao City, pinagkakatiwalaan yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. Kung talagang may gusto talagang i-elect si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay walang iba kundi si Bato de la Rosa. Okay. Ito pa po, ang isang nagbabaksakan, ang mga numero, no, si Senator Amy Marcos, number 12 po yan, pero dito sa 10 to 14, so pwedeng matalo po talaga si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo sanay sa mga numero ni Senator Amy Marcos, ang ano po natin dyan ay talagang bandang taas po yan, pero sa mga recent surveys, no, kahit anong mga survey firms, kahit yung mga survey firms na alam niyo na, ay talagang bumabaksak po ang mga numero ni Amy Marcos. Bakit po kaya? No? Yan, i-komento niyo po yan. Kapatid po yan ni Bongbong Marcos, no? Ang ating Pangulo ng Pilipinas today at isa sa mga nagkumbinse at kaibigan ni Sara Duterte na maging Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit talaga, parang itinakwil ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte, kaya naman, di ba? Parang sabi ng mga Duterte, ay wag na magtiwala sa mga Marcoses. Ayan po ang katotohanan dyan. Okay? Kaya lang, syempre, sometimes bumabati ko siya sa mga Bongbong Marcos, di ba? Policies, kaya naman mga Bongbong Marcos fanatics ay talagang inaano rin naman siya. Kaya po sabay talaga na dalawa. Kung talagang may buboto man kay Senator Amy Marcos, ayun yung mga taong naniniwala sa kanya. Kaya lang, baka bibihira yun, di ba? Sabay na gano'n, tapos yung gitna papataas, walang numero. Ibig sabihin, kung konti lang pala ang mga naniniwala kay Senator Amy Marcos. Okay, ang susunod po dyan ay si Senator Lito Lapid. May nakausap nga po tayo na isang taga Pampanga, no? Sabi niya, buboto daw niya si Lito Lapid dahil nga Kapampangan, di ba? Kaya lang, ano ba nagawa ni Lito Lapid bilang senador ng Pilipinas? Ayan po, pero naging gobernador po to ng Pampanga. Di ba? Ang laki-laki ng mansyon niya dyan sa Porac. Naging vice governor din po yan ng Pampanga. Tapos, ilang beses po yan naging senador. Wala pa po, isang beses lang yata po natalo ito, si Lito Lapid bilang senador ng Pilipinas. Pero ito, ano po ba nagawa ni Lito Lapid? Sabi nga ng isang nag-comment sa atin, ito daw si Senator Lapid ay talagang, chairman po to ng Comito de Silencio. Ibig sabihin po ay talagang nagbubutas lang ng bangko at nag-shooting dyan sa mga Batang Quiapo. Yan si Senator Lito Lapid. Pero in fairness to him, sino po ba? Magkomento nga po kayo, sino po yung Lito Lapid po yata ang nag-sponsor ng yung seatbelt law, no? If that is the case, mabuhay ka dyan, Lito Lapid, dahil marami ka ng buhay na nasagip because of the seatbelt law. Yan. Ang susunod po natin ay si Abby Binay. Yan. 7 to 14. Si Abby Binay po ay, isang mayor ng Makati City. Anak po yan ni dating pangalawang Pangulo, Jojo Binay, no? Kapatid po yan ng dating Mayor Jun Binay, no? Kapatid po yan ni Senator Nancy Binay. Ayan, natatakbo bilang mayor ng Makati City. Tapos si Abby Binay ay sino pa nga yun? Sino nga yung naging mayor din? Si Elenita Binay, nanay niya po yan. So ibig sabihin, ilang dekada na po silang nagsisilbi dyan sa Makati City. Pero syempre, mayaman ng Makati City dahil nandyan naman ang financial capital of the Philippines. Okay, ang susunod po natin ay si Bong Revilla. Ito rin po, no? Classmate nito si Lito Lapid. Pero syempre, in fairness to him, because of marami pong mga abogada na nakaalalay sa kanya, ay talagang
Siya naman po ay nakakagawa ng mga batas, sponsorship, si Senator Bong Revilla. Katulad ni Lito Lapid, si Bong Revilla po ay naging gobernador na rin, naging vice governor ng Cavite City. Yan. Ngunit, yan, anak po ito ni dating Senator Ramon Revilla Sr. Yan. Okay, usually pinapangunahan nito mga to ang DPWH. Kaya naman tingnan mo, hindi po natin alam, no? Siguro ito kung chairman ng Comito de Silencio, si Lito Lapid, baka naman si Bong Revilla ay vice chairman ng Comito de Silencio. Yan. Ito po nakakagulat, ha? Nung nakita ko po ito kanina, nagulat po ako. Ganito po ako magulat eh. Yan. Okay? Ang susunod po dyan ay si Willie Revillame. Hay! Nako po independent po ito. Hindi po ito dinadala ng Bongbong Marcos. Hindi rin po dinadala ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko po alam Pero Willie Revillame nakakuha ng 43.6%. Okay? Ito, anong gagawin niya pagdating dyan sa Senado? Doon pa lang po siya mag-craft ng kanyang mga legislative agenda. Nako po, senador ito Willie Revillame, 43.6%. Siguro mananalo ito, idadaan sa kasikatan, idadaan sa pera, idadaan sa mga gimmick-gimmick na yan. Ay, nako, pag ito nanalo, nako po, yari na tayo. Tingnan nyo from the, mananalo dyan, kung Lito Lapid, Bong Revilla, Willie Revillame. Naku, ano pang gagawin niya mga kababayan ko? Kaya po mag-iisip-isip din po tayo. Magkomento po kayo dyan kung gusto nyo, yan si Willie Revillame. Excuse me po. Yan. Ang susunod po dito ay alam niyo po Willie Revillame sa sa number niya ay pwedeng manalo 5 to 10, no? Ang kukunin lang po senador ng Pilipinas ay 12. Okay? So pwede po manalo to. Bong Revilla pwedeng manalo yan. Diyos ko Lord. Okay? Ping Lacson na susunod. Yan. Ping Lacson, dating PNP chief, dating dating advisor ni Aquino, naging PNP chief ni Estrada, na laging naging senador, 2 beses tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo. Yan. Ang susunod po dyan ay si Manny Pacquiao. Okay? Manny Pacquiao, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talo. Tumakbo bilang mayor ng General Santos City, talo. Naging congressman yan. Naging senador, naging boksingero. Nako, Diyos ko. Tignan nyo kung itong mga mananalo, Lito Lapid, Bong Revilla, Willie Revillame, Manny Pacquiao, nako, 4 po yan, 24 sila. Nakuha niyo po ba ang gusto natin sabihin? Kaya po dapat maging matalino po tayo kung sino po ang gusto nating i-elect na bilang senador ng Pilipinas. Okay, next po natin dyan ay Senador Pia Cayetano, no, from Taguig, Pateros. Abogado po yan, abogada. Kapatid po yan ni Alan Peter Cayetano, anak po yan ni Kompanyero Cayetano, naging senador, atleta po yan, tumatakbo, etc. Kahit ano pong ginagawa niyan, ay talagang atleta po yan. Yan si Pia Cayetano. Okay? 5 to 9, no? Mabuhay ka. Ang susunod po dyan ay si Ben Tulfo, no? Sa Bitag Ben Tulfo. Hindi ko nga po alam, pero may nagkomento po nga sa akin na si Ben Tulfo ay isang talagang nakakatulong, no? Ang mga Tulfo daw ay nakakatulong. Ito pa, isa pa po, no? Kung mananalo yan, naka-4 na tayo na mga artista dyan. Susunod yan, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Robin Padilla, sino pa ba? Marami na po yan, no? Okay. Susunod po natin ay si Senador Bongo. No? Bongo, syempre, Special Assistant to the President dati, Chief of Staff ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nung mayor pa siya, senador na rin, okay, si Bongo, no? At siya ang author ng Malasakit Center, no? Susunod ay si Tito Soto. Tito Soto, naging vice mayor, naging senador, naging vice mayor ng Quezon City, 2 beses tumakbo bilang vice-presidente ng Pilipinas, ngunit natalo. Yung isa po pala ay hindi natuloy. Okay? Susunod natin. Ito, baka malamang sa malamang, pag number 1 ito, si Representative Erwin Tulfo ng CIS Party List, dating DSWD Secretary, pero hindi po na-confirm ang dating naging broadcaster,
etc. Kapatid po yan ni Rafi Tulfo, kapatid po yan ni Ben Tulfo, etc. Okay, sige po ha. Stop sharing ko na po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman at saka mag-komento ka na dyan kung sino po ang inyong mga bet, no? Kung sino mga senador ang gusto nyo dyan, no? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.